So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito tayo ngayon sa Honda Motorsports Baliwag branch para sa update natin. At nakita rin natin dito sa branch nila, available po rito ng Honda ADV 160 na Road Sync Edition. Tara, alamin natin yung presyo at yung specification. Kung sulit na magbilhin ngayong 2026. Tara, samahan niyo ako. Buka na natin to. Ayos na ayos siya. Mike and a roaring. I'm Mark Moto vibes. Let's go. Yeah. Yeah. Tirik ang araw pero go lang sa ride. Pawis tumutulo pero steady ang stride. Helmet nakalock, cam nakafocus. Bawat eksena real, walang halong bogus. Kalsada maalikabok, minsan delikado, pero tuloy pa rin kahit pagod na todo. Track ang sagad, puso ang gasolina. Bawat content ko, galing sa disiplina. Walang ito, tuloy ang laban. Init o ulan, di ako iwasan. Blow hanggang dulo kahit anong mangyari. Para sa pangarap, tuloy ang biyahe lagi. Walang ito. So ayun ang mga best law sa lahat ng mga nagtatanong kung sulit nga ba ang ganitong ADV. Siguro sa presyo, sasabi natin na lahat all-in naman na. Nandito naman na. Pag naghahanap kayo ng ADV na 160cc, ito si Honda talagang all-in. Nandito na sa motorcycle na to. Tapos nga, naglabas nga sila ng bagong edition ngayon, yung Road Sync Edition. At yung binago nila rito, yung side fairings dito. Okay, mas brusco, mas malaki siyang tingnan compared dati sa dating version. Okay, so meron na rin tayo road sync dito, adjustable windshield, and then maganda rin yung specs na meron to. Diba mas mas maganda yung kanyang panel gauge, naka-digital, tapos nandito niya lahat yung controllers niya dito sa kanyang switches. Ayan, mga controllers tayo rito. And kung papakita natin yung ating standard edition or ABS edition, halos wala rin naman sila pinagkaiba. Yung kanyang controllers lang, yung switches lang. Okay, yung kanilang pinagkaiba. Pero yun nga, panel gauge, yun din. Okay, so maganda yung upuan. Ganda ng leather na upuan nito. Two-tone siya. Ganyan siya. Tapos naka-hydraulic seat na rin tayo rito. Na-extend pa siya hanggang 90 degrees. Ganyan. Malaki yung kanyang compartment. Sobrang luwag ng kanyang compartment dito. Siguro kasya rito, full face helmet na isa. Ayan. So naka ESP Plus pa rin naman tayo rito, naka Showa, yung kanyang suspension dito sa likod, adjustable naman yan. So try nating sakyan kung abot ba ng 5.2 na kagaya ko ang ganitong motorcycle ng Honda ADV 160. So try natin sakyan. So, ayan, tingkad. Sobrang tingkad tayo rito, pero pag naitayo natin, sobrang manageable siya. Yung shock niya, sobrang lambot. Okay. Dahil nga wala namang perfect na motor, rate natin to ng 9 out of 10. Ayan. Sobrang lambot ng ng shock niya dito. Turning radius sobrang law. Kung wala na tayo space dito, natatamaan na tayo. Pero nasa dulo kasi tayo ng upuan. Pero yan, sobrang lawak ng kanyang turning radius. Nagustuhan ko rin dito yung kanyang handlebar. Kulay brown na din, katulad nung sa fairings niya. Same na same yung color, matte finish lang talaga yung yung paint niya. Ayan. So yun, sa tingin niyo sulit nga ba ang kanyang presyo at yung specification sa presyo niya? Okay, sulit nga ba pati yung overall looks niya? Sa tingin niyo, comment niyo naman yan. At para dun sa mga gustong kumuha, kontahan niyo na lang dito si Honda Motorsports Baliwag branch, tapat lang to ng Pure Mart. Ayan, basta malapit lang to dito. Search nyo na lang papuntang Sabang. Okay. So, yung mga malalapit dito, ayan, available po dito ang unit na to. Okay. So, sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo naman yan. So, syempre, center stand natin para dun sa mga nagtatanong kung mabigat ba siya. Magaan siya, oh. Ayan, magaan, oh. Kahit sabihin mo na ang bulky niyang tingnan, ang gaan ng niya, ang gaan niyang buhatin talaga yan, no? Ang gaan, basta magaan siya. So, ayan, madali siyang center stand. Goods na goods para sa akin ang Honda ADV. Pugin-pugi talaga ako sa Honda ADV 160. Ayos siya.
So yun na nga mga best, no, ito na nga yung Honda ADB 160 na Road Sync Edition. Ito yung kulay brown na glossy finish. Ikutan natin to. Let's go. So ayun na nga, meron tayo rito adjustable windshield. Hinihila nga lang pala to. Hinihila lang yan, kabilaan, tapos taas baba lang yan. Okay, so meron tayong ganyan. So maganda siguro kung naka-smoke type siya, no? Mas gusto ko yung naka-smoke type para hindi kita yung mga skeleton dito, yung skeleton, yung skeletal dyan. So meron pa rin tayong design na ganyan. Same pa rin naman yung dating design ng kanyang headlight. Ganyan pa rin yung itsura niya, pati yung kanyang daytime running light dito. Itsura pa rin dito ang bulky, pero mas tumaba siya, mas naging brusco siya dahil nga dito sa side pairings na to. At yung mga nadagdag dito, tapos meron tayong nadagdag na ganyan. Okay, so ayun yung mga nadagdag sa kanya dito sa kanyang ADB 160. Okay, so yung kanyang signal light nandito pa rin sa taas. Ingat pa rin tayo rito kasi nga sobrang ano niya, naka-fix talaga siya. Kaya ingat tayo pag nasasagi siya. Okay, so yan, meron tayo rito na ABS na rin pala to. Yung fender niya is malapad, ayan, bulky, may extension tayo rito. And then naka-telescopic fork. And then meron tayong single disc brake, naka-ABS, dual pad caliper na Nissin din yung kanyang brand. Kulay brown yung kanyang mugs. At yung size dito ay 110 80 by 14. Ano ba yung tires nito? Anong brand? Ano ba yung brand ng tires niya? Federal yung kanyang brand. Ayan. So ang linis lang tingnan dito sa ilalim. So sa side meron tayong extension pa din ng paa. Maganda pa rin yung padding niya. Ayan yung padding niya rito, natatanggal pa rin naman yan. Sobrang kapit din yan. Okay, so may mga ganitong design din tayo. May maliliit na details dito talaga yung ma-appreciate mo. Ayan, ang daming pakanto ng design na to. Yung mga lining na ganyan, lining dito, ma-appreciate mo yung mga ganyang lining, di ba? Tapos yung ADB 160 niya, naka-emblem, premium yung design niya. Tapos dito very robotics yung design. Footpegs niya, ito ang lapad, di ba? Metal yan. Okay. So yung radiator natin dito, maganda yung kanyang cover. Ayan, stylish, parang sa mga Honda Click na 125 yung design para dito sa kanyang cover. Ayan, dito sa side yung ating tambucho, may cover naman din yan. Ayan, ganda rin design. Naka dual shock na rin tayo dito, adjustable at Showa yung kanyang brand. And meron din tayong tar hugger, swing arm, meron din tayong kulay matte gray. And then naka single disc brake din tayo rito, naka single pad caliper. Ang laki ng caliper niya rito. Nissin din yung kanyang brand. Ayan, ang size naman dito sa likod ay, asa yung size? 130/70 by 13. Ayan, so naka dual sport na rin yung kanyang tires. So sa kanyang taillight, ayan, same pa rin naman dati, parang pa-cross yung design niya. Meron tayong plate light, reflector, kanyang reflector, ayan, tapos signal light natin dito. Then malapad yung kanyang fender, ayan, lagayan ng plate. Okay, grab bar, ito yung grab bar natin. Ganda, no? Napaka solid nung kanyang grab bar. Sa side, meron tayong panggilid, napakalaki ng panggilid niya. Makikita natin dito 164 bulb, and then may ESP plus na rin tayo rito. Ayan, same pa rin naman dati. So may side stand kill switch pa rin tayo rito. And then yung upuan, napaka premium ng upuan niya. Two-tone naman yan. Meron tayo rito mga stitches din yan. Ayan, tapos naka hydraulic seat na rin tayo rito. And then may extension pa rin yan, naka 90 degrees tayo rito. Ayan, ganyan. And then maluwag yung ating compartment. Nandito yung battery. Ayan, napakaluwag ng kanyang compartment, diba? Tapos may helmet hook na rin tayo rito. And syempre yung ating gas tank. And then sa side, meron tayong rito, side pocket. Hindi siya ganun kaluwag. Meron tayo rito USB charging port, isa lang to. Okay. Ayan, pero hindi ganun kaluwag yung kanyang compartment. Parang sa cellphone, hindi rin kasya. Parang mga barya lang dito ang kasya. Ayan. Sa side naman, ito yung kanyang ignition, tapos yung seat and fuel. Ayan, seat tsaka fuel. Ayan, so malalim din pala to. Tapos meron lagayan ng cup dito kapag nagpa gas tank tayo. Meron tayong lagayan ng cup.
Ayan, may cup holder na rin pala. Okay, so ito yung panel gauge niya, naka parang mga 5 inches or 7 inches, mga 5 inches siguro to. Tansya ko lang, hindi ako sure. Pero ayan, malaki yung kanyang panel gauge. And then naka upright position, naked handlebar, kulay brown yung kanyang paint job dito. Matte finish naman yan. Lever natin dito medyo manipis lang, smooth naman. Grip natin makapit talaga. Pag Honda, makapit talaga yung grip. Throttle niya sobrang babaw. On and off ng kanyang idling stop. Ito yung hazard switch, electric starter. And then sa side, ano to? Ano tong part na to? Ayan, ito naman sa side, meron tayo ritong flasher. Okay, ayan, flasher. Tsaka high and low. Ganyan yung design na. Medyo maliit lang yung ano yun, no? Ito naman, traction control. Ayan, on and off na pala to. Meron na pala tayo rito. Tapos switch niya, ayan, up and down. Okay, busina. And then signal light. Ayan, medyo yung design dito nakaka ano, no. Ayan, ganun lang din siya. Ayan, ganun siya i-manage. Ayan, so medyo bago sa atin yung ganito. Okay, so pakita ko din sa inyo yung kulay green. Ito yung standard version. Ang pinagkaiba lang sa switches niya. Ayan. Ito yung switches niya. Iba yung switches na ito. Tapos, yun pa rin yung design ng kanyang panel gauge dati. Ayan. So, kulay gray. Kulay green. Matte finish. Kung gusto mo ng ADB, dito ka na. Mag-road sync ka na. 7,500 na lang kulang. Diba? Eh, dito ka na. Pero kung kulay green yung hanap mo, at wala namang available na kulay green na road sync, ito ka sa kulay green. Nasa sa'yo na yan, okay? Pero yun na nga, sana nakatulong tong video na to sa lahat ng mga nagtatanong at naghahanap ng update para dito. Ayos na ayos yan. So yun ako mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos siya. Tanong mangyari para sa pangarap, tuloy ang biyahe lagi. Walang ito, tuloy ang laban, init o ulan, di ako iwasan. Flow hanggang dulo, kahit anong mangyari para sa pangarap, tuloy ang biyahe lagi. Kung madapa man, babangon ulit, alikabok sa mukha, papagpagin saglit, hindi titigil. Kahit mahirap, kasi pangarap ko, hindi lang pangarap. Food, rattle, buhay, walang preno-preno. Kahit rough road, tuloy pa rin ang So yun na mga best no, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga, ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal niyan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark ni Ciao. Maraming salamat sa inyo. sa pangarap, tuloy ang biyahe.